Alright, there we go. Kaibigan, welcome back. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano madali tanggalin to. Hindi nyo kailangan itong kalaykayin. Ito yung nauna kong video. Sabi ko, pwede nyo iiwan ko dito ang mga dahon. Sinasampa ko gamit ang aking leaf blower mula sa mga kalsada papunta dito. Saka ko minomow siya once a week. Gusto ko nakakalat sila dito sa damuhan para may feel ka na parang fall. Diba? Yung kalat sa kapaligiran. Alam niyo, nagdaglagan ng mga dahon, iba-ibang kulay at iba-ibang hugis, lalo pat nangungulubot sila dahil sa iba, malamig dahil sa malamig. Kaya papakita ko sa inyo kung gaano kadali gamit ang lawnmower. This is a commercial ang lawnmower na to. Talagang pang kaya nitong tumakbo all day, walang pahinga. Bigyan nila ng gasolina. It's meant para sa mga mabibigat na trabaho. Pero okay din ang mga mower, any mower, kahit yung pinakamurang mower. Pinakamaganda syempre ay sa akin, opinion ko ay yung gas. You get the most power sa gas kaysa sa mga electric, battery operated man o di cordon, cordless or di cordon. Kaya, pero kung ano yung preparasyon, kung ano yung preparado ninyo, halika ipapakita ko sa inyo. Ang gagawin ko lang, magpapabalik-balik ako. Pagbastan yung mabuti kung paano mawala ito. At kung gagawin nyo ito every week, dahan-dahan na-decompose yung maliliit na chop-chop yung mga dahon. At makakatulong yun sa lawn ito para parang binimage sila ng kumot yung lawn or sa mga Pilipinang sinasabi nila grass, pero tawag talaga rito ay lawn. Pero hindi rin kayo magkakamali ko sabihin grass, very common lang ang lawn kasi sinabi yung lawn. Kaya halikait, bago humaba pa ito, si Bunsuni, salamat kay Bunsunita ko. Siya yung lagi kong tagahawak ng camera pag kailangan ko, kahit minsan meron pang siyang school, madali siya nagbibideo para sa akin. I appreciate that na. Thank you. Say hello to the camera. Hi! At si Mrs. T hawak ng gamit yung aking tripod. Kaya gamit ko sa trabaho. Okay, let's go. Nak, try to capture this.
oh. Kita ba anak na malinis na? Okay, it doesn't have to be. Makikita niyo ba? Move back a little bit, anak. Makikita ninyo na wala na yung mga kadamuhan, di ba? Kasi na-chop na ng ating na-chop na nitong ating mower. Okay? Move back a little bit. Doon sa dati mong lugar na. Na-chop na ng ating mower. At yun ang kagandahan nito. Kung nakita nyo ilang pass lang ako, kung ikikip ninyo, kung mamanatili ninyo every week, sasampan nyo sila dito, or every week, just simply isampan nyo at i-mow ninyo sa lawn ninyo, napakaganda dahil binibigay nito lahat kasi punuto ng nutrition kumbaga sa atin. Ito yung multivitamins sila. Bihira ang minerals na makikita nito nanggaling pa sa pinakang ilalim ng lupa at pinroduce ng galing sa ugat, pinroduce ng punong kahoy, ng mga maple tree, ng mga oak tree at kung ano pa mga dahon sa pinakailalim ng lupa. Nakuha nila mga minerals, mga vitamina sabihin natin, kung po pwedeng sabihin na gano'n, at naging dahon. At ngayon tapos na ang summer, handa na silang bumalik ulit sa lupa at ito ay napakasustansya para sa mga lawn niyo. Kaya binabag ng iba yon, napaka sayang kung magagawa ninyong ma-chop ito, ma-mulch ang tawag dito, mulch using your lawnmower, ay napakagandang oportunidad niyo para i-take advantage of these beautiful leaves. Puno ng sabihin natin fertilizer na on steroids, parang ganoon. Really, napakabuti nila. Kaya sana i-consider nyo na naiintindihan ko katulad namin kayo na napakaraming puno. Kapag chinap nyo naman, sobra siya. Well, yun yung time na pwede nyo kalaykay yung excess kasi kailangan talaga nakikita nyo pa yung damo. At ang damo ninyo kapag inyong pinutol, kailangan hindi lalampas ng mahigit 4 na pulgada ang taas. 3 inch to 2.5 inch, okay yon. I would say para safe, I would say 2 inches. 2 inches is malamig at wala ng init, hindi na sila mababurn yung ugat nila. 2 inches fine, at kalahati nun may mulch ninyo. Para nyo malaman, titingnan niyo at gagawin nyo ng kamay ng ganito. Anak, lapit dito, huwag masyadong malapit dito. So I'll show you. Tama na yun, anak. So pakita ko sa inyo, yung mulch, kapag dumami itong mga mulch, paipon sila sa ilalim. Ganun nyo lang, para tumaas, kailangan nakataas, nakikita pa rin ang tip ng inyong damo. So mga 1 inch is fine. A little bit over is fine kasi ang inyong lawn or damo ay ganito kataas, mga 2 inches or 2 inches, kaya basta hindi siya matatabunan. Dahil huwag niyo pababayaan yung mahaba ito. Kailangan putulin niyo kasi pag mahaba siya, yung maglulungay-ngay siya eh. Yun ang sanhi ng snow mold. Kasi pag natabunan siya ng snow, ice, mga ganon, eventually magkakaroon ng mold. At pag na magkaroon ng mold, hindi na mabubuhay ang halaman, hindi na tutubo. Kaya magkakaroon kayo ng mga patches na mga patches na kalbo yung inyong lawn. Yun lang. Hindi lang madali kung kabuuan ng video nito. Ang whole take ninyo ay sana makita ninyo kung paano kadali na mag-mulch. At ito is sa mga option is na magkalaykay kayo at ilagay nyo sa bag, gumastos kayo. Ito at napakabilis na paraan. Sana i-consider ninyo. At kaibigan, hanggang sa muli, padayon. Ano pa ba, anak? 10 minutes. Thank you, anak. Konti akong pahabol sa inyo. Nag-echo. Tapos na kami mag-video. Tapos na kami mag-film ni anak.
Eh, ini-edit ko na to para ma-upload ko agad ngayon kasi nakalimutan ko na Biyernes pala ngayon. Happy Biyernes. Happy Friday sa inyong lahat. At happy weekend. Sana'y maayos at maging maganda ang weekend nyo ngayon kung kayo off. Mabuti. Kung hindi, well, get that money. Welcome. Hindi ito ang una nag-film ako dito sa aking opisina. Ito ang aking Chevy Caprice. Kung makikita ninyo, hindi siya perfecto. Pero, isa ito sa laging nililingon, laging tinitingnan ng mga tao. Hindi dahil sa pangit. Hindi dahil sa luma at classic siya. Napakarami naming mga tao ni Mrs. T na nakilala. Mga nakatingin, giving us a thumbs up. I'm sure it's a thumbs up. Hindi yung middle finger. No, hindi ako magaling mag-joke talaga, obviously. Pero masaya ako dito sa kotse na to. At isa ito sa mga gusto kong ipakita sa inyo, yung kagandahan niya at hindi ka nice na mga makikita ninyo kasi dahil matanda na, may mga sira na siya. Pero ang takbo niya, solid. Pag nasa highway, walang problema. V8 siya. Sa atin ay salitang D8. Pag sinabi D8, mabilis. Ganon din kaagibat din ng mabilis na yon at malaking makina ay malakas ang gasolina. Pero ginagamit namin ito mostly sa long drives. Sa norte, unang long trip niya o long drive niya namin dito sa Arawa. Pumunta kami sa Tulip Festival. Tulip Festival at first time namin na mag-spend ng buong pamilya kami noon. Mga in-laws at si Inang nung nabubuhay pa yung aming inang, mahal na inang. Kaya very memorable yon. Una namin nakita ng libo-libo, tens of thousands of tulips. At nakita namin yung sabi natin eternal flame ng Parliament. At napakarami pa. The food was great. I remember nakaupo kami sa isang steakhouse doon. Malapit lang sa hotel na tinuluyan namin. Buong pamilya, isang bile, $1,000 kasi steakhouse yun. Pero we enjoyed the food, everything sa Ottawa. Grabing tahimik, pero hindi super tahimik na lugar. I would still consider it parang small town. Pero katulad ng mga small town, hindi yung small town na meron namang aktibo rin. Sa gabi rin meron naman. Hindi lang kasing, syempre, hindi mo naman ikukumpara sa mga big cities, di ba? I don't think that's fair. Kung aktibidades yun. It's always big city, laging maraming i-offer yun. Ganoon din ang kagandahan at ganoon din naman hindi ka nice tulad ng dahil maraming tao nagagada, di ba? Iba-iba mga uri ng tao na nakatira at ngayon bago ko lumawig dito, yung video ko nakita ninyo na napansin ko habang nag-edit ako, may nakakalat na mga mulch leaves sa kalsada at sa driveway. Ang nalimutan ko sabihin sa inyo at ipakita ay meron akong leaf blower. Yun ay leaf blower na kailangan mong ibalik sa lawn, sa inyong lawn, sa garden beds ninyo mula dun sa kalsada na nag-spill. It's a good practice din kasi tandaan nyo, property nyo to, bahay ninyo, o kung nagtatrabaho kayo para sa iba, inalagaan nyo yung property nyo. Make sure na mag-tidy up kayo. Pagtapos ng trabaho niyo, put away things. Bago nyo put away things, make sure na yung mga nag-spill mula dun sa lawn dahil nag-rotate yung mulching blades nyo eh. Pilit na may spill out. Yun, mga spill over. Yung mga excess o yung mga ibang mga dahon or damo. Kaya it's a good practice na linisin nyo yan. At meron din namang ordinansa dito na kapag nakita yan, nirereklamo ng mga kapitbahay, ay pwede ka rin matikitan. Hindi naman nangyari sa akin yan dahil
maayos ako magtrabaho. Sabihin lang na to ay kaya nga nung nakita ko, oh, mas may kalat, may tumalsik. Pero nililinis ko yon. It's always good na makita ninyo yung trabaho ninyo pulido, di ba? Nakita ninyo. Kita niyo na kung gaano ka-smooth yung pagbalik ko, di ba? Gusto nyo pa ng pino, magdumaan pa kayo ng mga ilang beses. Kaya napakagaling. Kaya importante rin na huwag nyo sobrahan ang mulch sa inyong damo. Otherwise, magiging hindi mabubuhay ang pagdating ng spring, mahirapan kayong ma-lift, matanggal yon kasi ando na yung 6 na buwan na basa, yellow, ulan, pabalik-balik hanggang mapitpit na siya at napakahirap itanggalin yon kahit gamitin nyo ng special na kalaykay. Kaya mas mabuti limitado. Gano'ng kalimit, gano'ng karami ba na kayo? Gano'ng kakapalo? 1 inches is fine. Kung salampas kayo ng 2 inches, I guess that's fine too. Kasi iba nagkakat ng damo. Importante damo nyo 2 inches or 2.5 inches. Lagi ako, ang rule ko ay 2.5 inches. Nandun ako sa, ko binanggit ko earlier, 2 inches. I tried 3 inches before. Wala rin problema. So I would say, nasa inyong decision yun. Between 2 inches, 2 pulgada, at 3 pulgada ang cut nyo. You make that decision. Depende sa type ng winter ninyo, kung gaano kadalas ang snow, at kung gaano kalamig, yung mga ganon. Malalaman niyo yun. Malalaman niyo. 7 minutes na plus 10, that's 17 minutes. Kailangan ko na tapusin to. Gusto ko pang magkwento sa inyo. Marami pa. Dahan-dahan ko ini-improve ang aking channel. Dahil may mga ginagawa ko na try to organize things dito para madali ko makita. May mga tatanggalin ako, may mga i-move things around ako, may mga idadagdag akong playlist. At I think it'll be, sa long run, mabuti yun. Dahil madali kong makita ang mga kailangan kong makita. Kaya maring may point 3 na hindi ako mag-upload ng matagal. Dahil nararamdaman ko na hindi na ako makaagapay. At marami na ako mga daming mga naiiwan ako dito. Dahan-dahan, hindi pa sila talaga officially naiiwan, pero kung patuloy ko na, kung ang pace, ang aking pagiging aktibo ay hindi ma-improve, hindi ko dadagdagan pa ang bilis, ay abutan ako nito at I'll get behind sa mga schedules hanggang sa pumalo ang winter at hindi maganda yung para sa akin. Hindi maganda para sa akin, sa pamilya ko. Hindi lang basta pagtatanggal ng damo inaayos ko at snow. Ito rin kabahayan, kailangan i-condition nyo yun. Yung pag-uusapan natin mga kaibigan ko, lalo pa yung napansin kong napakarami kong ang mga nanonood sa akin talaga ay majority from the Philippines. Kaya minsan kasi iniisip ko mga nandito sa Canada at US, lalo pa kung nakikita ko may mga yung mga opinions nila at yung the way they do things na mapapahamak, literally talaga mapapahamak ang mga susunod sa kanilang mga taga-subaybay. And kaya kong ipaliwanag pa yun sa mga further videos. Ayaw ko kung kailan. Pero yun na nagpudyok sa akin para gumawa na iba pang mga videos. And kung okay lang na mali, that's fine. Pero iba, napakahirap na masundan kasi delikado. For example, may isang vlogger dito sa, I think sa Alberta, na nag-jumpstart ng kanilang kotse. At nung ginamstart nila yung kanilang kotse, tinulungan nila yung kaibigan nila or kakilala, nag-jumpstart ng kotse. And that was last winter. And na-horrified ako, nabihira ako ma-horrified. Kasi ang ginawa niya, habang nakakabit, nag-start na yung kotse, okay na, nag-start na yung dead battery, di ba? Yung dead na car, and yung patay na kotse. Hindi pa niya tinanggal yung cable, yung booster cable. Nakakonekta pa siya. At I think the idea sa kanya ay mabigyan pa ng enough kuryente, enough current doon sa namatay na battery para makargahan ka agad. Huwag niyong gagawin yun. Pakiusap. Dahil sisirain ninyo ito total nyo, sisirain nyo yung sakyan. Pasasabugin nyo ang electronics doon, magkakaapoy.
sisiraan yung sakyan na yun. Hindi maganda yun. Kaya sabi ko, hindi ako nakagawa ng video na yun kasi ang daming mga kapalpakan ng mga celebrity vloggers ninyong sinusubaybayan o ng mga tao dito. And I couldn't keep up, and ayoko talaga na ang channel ko is all about them. Sabi nga, hindi mo makokorek talaga sila. Pero I'm hoping, nagre-rely din ako sa mga nanonood at nagko-comment na nandito na marunong sa kotse, na marunong sa mga kung ano, na sana ay matuwid nila, maituwid ito ng mga viewers nila para kahit paano mabigyan sila ng babala. At dun sa mga nanonood noon, double check things. Look at the comment section. Tingnan ninyo kung mayroon doon na nakakaintindi ng proseso, tulad nga ng sasakyan na yon na ginagawa nilang mali ang car boost, battery boost, di ba? Tingnan niyo kung may magko-comment ng at i-check niyo, kilala niyo, makikita niyo, magkakaroon kayo ng idea lalo pa sa mga tao na you can tell kung hindi na alam ang ginagawa nila. They're just trying to make a content, and I'm not against that. Huwag lang yung mapapahamak yung mga tao. Ganun lang naman ako, and wala akong maalala na kung may gawin man ako sa mga tao, may sabihin man ako, I know na I believe na may katwiran ako, at it's worth checking sa yung mga sinasabi ko. I think I'm doing service kahit papaano sa ating mga kababayan. Ayun lang, tapusin ko na ito ngayon. Again, napahaba na naman, kasing haba ng pagpapakita ko sa inyo dito kung paano mag-mulch ng leaves. Clean up after. Use leaf blower or even kalaykay or even walis, whatever, kung ano mapapalinis ang inyong trabaho pa. Kaibigan, again, sana gustuhan ninyo itong lugar ko dito, ang aking opisina. Chevy Caprice will talk more about this in time. Nakita niyo pa rin ako dito lalo pat sa taglamig. Hanggang sa muli, kaibigan. Padayon.